mga prank, sa mga parang wala nang ibang lumalabas na another another body of knowledge or something na bago. Yun lang po. Okay. Since sinabi na rin ni Rainer na pare-pares ang prank sa mga cultures. So, ibig sabihin nun, masyado na tayong na expose sa social media, right? Na nasa modernized world na tayo na may iba't iba na tayong opinion na parang meron na rin tayong iba't ibang hindi or pagkakaiba-iba ng naniniwalaan. Okay. So, learning those that we have preserving cultures and challenges and also those challenges that we experience preserving those culture ano kayong mas makikontribute niya kapag pinagpatuloy pa natin gamitin ang mga traditional arts. Ano yung pwede niyang mai-contribute sa ating environment sustainability? Okay, ulitin ko yung questions ko. Um, um, what are the what can contribute to our environment sustainability if we continue preserving those culture, if we continue practicing those traditional arts? Okay, Borgie, mukhang may sagot ka. Siyempre, if we continue practicing our own cultural and traditional yun nga, arts or anything, uh, tayo naman yung, kumbaga, mapopromote natin yung sarili nating atin. And also, tayo naman din, may possibility din na makakapag-influence din tayo sa ibang bansa. And sila naman din yung makaka-adapt sa atin. So, for sustainability, siguro, ma-retain natin and also mapapractice pa rin natin kung ano yung mga cultural tradition. Yeah, that's correct na yes, Rain. Wait. That's correct na mapopromote pa natin yung mga traditional arts natin na patuloy pa rin nating mapapractice. And Rainier, yes? Sa tingin ko po is art is a great way of delivering a propaganda like sa sustainable development. Kasi like makikita naman natin sa music na kapag napalaganap or naging trend yung isang music is parang it's a great way of delivering at maka-influence like kung yung laman ng music is for sustainability. Okay. That's correct na ginagamit natin yung mga arts na yon na mas maging pang sustainable pa sa ating society ngayon. So, ano ba magiging epekto nito sa environment natin kapag parang ginagamit natin yung mga natural na mga arts and crafts? Anyone? Ano yung mas magiging mabuting cause nito sa environment natin? Yes, Ezekiel? I think po we get to use yung mga materials because basically yung mga materials ngayon we use yung plastic, we use yung mga material that is parang cheap in a way but it won't give a good effect sa environment. But yung mga textiles, yung mga materials sa past, it's from nature mismo. So we get to promote nature at the same time use yung materials of nature para yeah to promote yung sustainability for that. So, that's Yun lang. correct. That's correct. Thank you, Ezekiel. So, dahil ginagamit natin yung nature, mas natural siya, di ba? Mas natural yung arts na natural yung pinoproduce ng ating environment. So, mas nakakabuti siya sa atin kasi dahil masyadong makakapolusyon yung mga plastic sa atin. So, learning those preserving learning cultural identity, also the environment and the challenges. Why it's important to learn or to understand the story behind traditional arts. Okay, ulitin ko yung question.
bakit mahalaga na intindihan natin or matutunan natin um, yung mga story behind doon sa traditional arts na meron tayo? Yes, Phil? I think na, may audible po ba? Yes po. I think na importante nga na malaman natin yung story behind doon sa mismo mga arts na yun kasi ito yung parang magiging huge factor na parang mapapahalagaan natin siya and mapapapreserve natin siya and pwede rin natin siya influence sa ibang tao na parang bilhin or parang i-admire ito. Parang isa rin siya sa parang nagbo-boost ng economy natin. Okay. So, pag pag ano natin na kapag alam natin yung story behind those art, mas lalo pa natin naintindihan yung kung gaano siya kahalaga para pa i-preserve at papagpatuloy pa na ginagamit pa natin, na mas binibigyan pa natin sila ng influential sa kahit nasa modernized na tayo, okay? So, if we learn the story behind traditional arts, how should we honor those traditional story behind? So, if we learn the importance of traditional arts, preserving them, so learning the story behind them. So, why should we honor the okay, mali so how can we honor the um so how can we honor the story behind traditional arts? How can we honor the story behind traditional arts? So, paano natin sila mabibigyan ng pagpapahalaga? Yes, Borgie? Para mabigyan natin sila ng halaga, kumbaga, wag natin silang kalimutan. And also, kung gusto man natin siyang ma-preserve, ano man natin siya, parang isingit natin siya kung ano man ang meron tayo ngayon. Kumbaga parang 'di ba syempre, ah hindi naman lahat kailangan magstay sa kung ano mang ah parang ano man yun, hindi lahat sa panahon kasi ngayon lahat nagbabago eh. So basically parang i-include pa rin natin siya sa ating mga daily activities din or daily lives ngayon. Huwag natin siyang kalimutan. Okay, that's correct. Huwag nating kalimutan yung mga arts na um, wag nating kalimutan yung mga arts na meron tayo. So, malagang din natin sila kakalimutan. So, if since we already know the traditional arts, ano ba yung dapat nating i-take or maging characteristic natin sa pagbibigay ng pagpapahalaga pa sa mga arts na meron tayo? Ano yung characteristic na pwede nating ibigay or can we take na para mabigyan pa natin pagpapahalaga yung mga art na yun? Yes, Rainier? Sa una po, characteristics is be curious. Like, kung hindi mo man alam yung art na, kasi nga, ano na siya, historical, parang sasabihin lipas na, be curious na alamin, dahil doon mag-uumpisa lahat ng mga, kung mahihiligan mo siya na gawin, i-practice, syempre, papahalagaan mo at i-preserve mo yung culture, traditions, and arts. Okay, that's correct. Dapat mas maging curious pa tayo dun sa mga arts na meron tayo. So, since we are curious, ano po ba yung mas characteristic natin na paano ba natin bibigyan ng karangalan yung mga traditional arts na meron tayo? Ano pa ba yung karangalan na pwede nating ibigay na sa pagpapahalaga sa mga arts na meron tayo?
So anyone? Yes, I Ezekiel. think po is yung respect because syempre naman they're the original source eh. They're the original source of the idea of the ano pa yung idea, yung creation. So therefore when remembering as well we could pay homage to them. Na okay, sila yung they're the people that did it. Therefore we could try to continue and make it better in a way. And or was this not just better, but we could also tweak a few things para it could be in our context of this current generation. You know, that's what I think. So that's correct that we should respect those traditional arts. So that's the best that we can do even though we're not di tayo ganun kaalam pag ipagpupunta tayo sa ibang places, mahalagang irerespeto natin yung arts na meron sila. And last, if you were last question, kung gagawa kayo ng arts, inspired arts, ano kaya yung pwede yung ano yung gusto nyong gawin na arts? Okay lang, wait. Ano yung arts na parang gusto niyo maging inspired if bibigyan kayo ng chance to create your own? Yes, Phil? Kung may Ay, audible po ba? Thank you, Teacher yes Kyle. po. Thank you, participants. If bibigyan po ako ng chance na parang maghanap ng inspiration po is pipiliin ko po is yung sa Mindanao na pagka-carving kasi it makes Teacher, me really interested po. thank you po. Okay, that's correct. Thank Ayan. you. Thank you, Phil. Thank you, class. If Thank you so much for the thank you po. participants. Thank you, Teacher Kyle. Ayan. So, before we end this session po, pwede po ba mag-open cam muna lahat para po sa photo opportunity? Yan. Wait lang. Ayan. Teacher Andrea, pwede pong pa-take sila ng picture. Thank you. Sige, ako na lang po magte-take ng picture. One. Also yung evaluators po, please open yung cam. Ready na po. 1, 2, 3, smile. Ayan. Another one po. Wait lang. Wait. Another one. 1, 2, 3. Smile. Ayan. Thank you, evaluators, and thank you po, participants, for attending. Yung mga participants po, pwede na po kayong mag-leave. Thank you so Thank you. much. And for the evaluators, please stay po. Wait, kitain ko na lang kayo sa school. Ayan, pwede na pong mag-start yung evaluators. Queen, pwede bang ako muna ang mauna? Hello, Queen. So, tama ba? Si Manny, si Teacher Manny from, ano, Bigkael. Tama ba? Okay. Anyways, ako muna, Queen. Ay, teacher pala. Anyways, first and foremost, pagbati Teacher Kyle sa naging matagumpay mong demo teaching. So, narito na yung comments ko. Okay. So, first muna, where do you want to start? So, continue ba or avoid? Kahit ano na po. Okay, sige, continue muna. So, sa preliminaries mo, maganda yung ano mo, yung attendance mo kasi creative and contextualize siya sa topic mo which about sa mga lugar. Since si Park kasi yung tinuturo mo, saktong-sakto kasi sa PT ko ngayon natuturo din ako sa grade 12. So, uh, medyo marami din akong comments in terms sa ano,
sa handling mo ng students since grade 12 din pala yung grade level na hawak mo ngayon for values integration demo teaching mo. Pero yun nga, going back, maganda yung attendance mo kasi imbis na present yung pinasabi mo sa kanila kung saan yung province nila, kung saan sila nanggaling, which is connected din sa topic mo. Maganda yung PPT, contextualized din siya. Maganda rin yung questioning mo during the motivational activity. Hindi mo lang basta-basta sinasabi na tama yung sagot nila, pero tinatanong mo rin sila ano yung specific details sa picture na nagre-represent ng specific uh, kung Luzon ba yun, Visayas or Mindanao, which nagpo-promote lalo ng critical thinking sa mga bata. Even though hindi naman sila actual grade 12 students, no? Yung mga participants mo kanina, actually college sila. Pero kapag ganun yung manner mo ng pagtatanong sa mga grade 12 students, mas ma-enhance or ma-develop yung critical thinking skills nila. So, okay yun. Okay din na may chalk talk ka, pero parang latter part na ata teacher, medyo hindi siguro, nung una-unahang PQS, so medyo nakalimutan mo ata yung chalk talk mo. So, later ko lang siya napansin yung chalk talk mo. Pero, okay yung chalk talk mo, pero sana na-incorporate mo lang din yung mga magagandang inputs ng mga bata kanina. Like, nung bata, hindi pala sila bata. Yung mga participants mo kanina, katulad na nagsabi na i-preserve na parang sa panahon ngayon, may isang culture lang yung mas nagpo-propagate. So, maganda sanang i-take note yung mga sagot na yun para ma-synthesize mo siya after nung inactivity mo. I can see yung determination mo din naman all throughout, lalo-lalo na sa questioning. Nakikita ko yung determination mo. Nire-rephrase mo yung question pag nakikita mo nahihirapan yung bata, which is dapat mong gawin kapag nasa actual field ka na kasi hindi lahat ng bata ay mabilis pumick up. So, that's a good point for you. And yun, avoid naman tayo. Sige. So, sa avoid, kanina, yun nga, nung kauna-unahan kasi medyo sinasabihan mo sila na mag-open ng cam. So, parang medyo tumagal ata yung oras kakasabi mo na mag-open ng cam. So, pwede mo rin sila i-encourage na i-utilize yung chat box, yung emojis to test yung class engagement. And doon, wag mo din sasabihin na kauna-una pa lang ng prelims, gusto mo na agad matapos. Hindi ko ba alam kung dahil gusto mo na agad sumakses. Pero sa actual classroom, di mo dapat siya sabihin na para mabilis tayo matapos. Ayan, so, hindi siya dapat nasabi. So, next naman, let the students read, lalo na rin sa classroom rules. And, di ka rin pala nakaabot ng objectives. No? Pero sa classroom rules sana, mga bida-bida na kasi ang grade 12, so mas gusto nila sila yung nagbabasa. So, much better siguro na sila din yung pagbasahin mo para ma-enhance din yung literacy skills nila. Medyo magulo lang din yung paglilipat ng slides. Nakikita ko kanina nasa classroom rules, lumilipat sa ganito. So, medyo magulo lang. Siguro nararatal ka lang din kanina, which is understandable naman. And next, pumili ka lang din ng isang language na comfortable ka. Sinabi ba ni Prof. Martin na kailangan English yung delivery mo? Since si Par kasi siya. Pinapractice ko po yung English kaso parang hindi siya nahihirapan po ako mag-construct na, pero tinatry ko po na yung English. Actually, kasi sa CPOR, ngayong grade 12, nagtuturo ko ng grade 12. Sa CPOR nila, English yung language nila. Pero, hindi nga naman kasi talaga lahat ng teacher ay well-capacitated na, alam mo yun, fluent magsalita ng English. And hindi rin ganun minsan yung mga bata na makaintindi ng English. So, I suggest, pumili ka lang ng isang comfortable na language ka. Okay lang din mag-code switching, English-Filipino, but make sure na understandable and comprehensible yung manner ng delivery mo. Wag mo rin silang tawagin, guys. Wag ka rin, narinig ko kanina tumili ka eh. So, feeling ko, syempre, kasama naman yun. Siguro baka nagulat ka lang. Yan. Pero, pag nasa field na, yun, yung words, yung action, and even sa voice, dapat medyo professional na yung ating dating. Kanina sa video lang din, medyo nag-loading. So, I suggest i-download mo siya next time para hindi siya mag-load, hindi siya mag-take time ng masyadong malaking time. Tapos, nagtanong ka lang din kung okay lang yung video after mo mag-play yung video. Sana, kasi usually tinatanong yan, like, first 3 seconds ng video, marinig
clear ba yung ano, yung sound. And parang natanong mo kung okay lang yung video after na nila panoorin. So medyo naging time consuming lang din yung pag-replay ng video. Sana naibigay mo sana yung Padlet link before i-play yung video para habang nanonood sila nakakapag-take note na sila, nakakapagsagot na sila dun sa question. And use ka rin siguro ng timer para ma-monitor mo yung time maigi. And siguro more energy. Siguro kinakabahan ka lang din. Ano lang naman yun eh. Sa voice, siguro konting energy lang. Tapos sa face naman, lagi ka nakangiti. Presentable ka, neat ka, and teacher-like yung aura mo ngayon. Last naman, siguro sa main act, yung too much time na ubos, hindi mo natapos yung succeeding parts kasi medyo madaming time yung kinuha nung main act. I think kasi medyo madaming QS kasi 'di ba sa Padlet tama ba may ilang QS ka doon? Parang dalawa tatlo ata. Tapos may PQS ka pa na 6 based din sa lesson plan mo. So baka medyo madami lang siya. Siguro dapat oral na lang sana yung pagtatanong mo ng mga ah, napansin nila dun sa video. Then nag-proceed ka na sana sa PQS para hindi na masyadong nag-take ng maraming time. And yun nga, magaganda sana yung inputs din ng bata. Like yung doon sa nagsasabi na ngayon may mga specific trend lang na nagpo-propagate nowadays. Pwede mo na sana ipasok dun yung VTI mo kasi medyo humaba pa yung dumaan ka pa sa sustainability. Kasi doon sana, pwede mo na sana i-clutch doon na ah, kahit na maraming trend yung nagpo-propagate ngayon, ano dapat yung character attitude na dapat ipakita ng mga tao na kahit na more modernized na yung nakikita natin when it comes to culture and arts, ano dapat ipakita natin character, which is, I guess, respect yung BTI mo. Ayun. Then sa tech intake naman, maganda din yung Padlet mo. And then, I guess nakuha mo rin naman, na-unlock mo naman yung VTI, which is respect. Hindi naman yung pinaka-core goal mo on this demonstration teaching. Magagaling din talaga sumagot yung mga bata mo. Kaya talagang, I guess, na-clutch din talaga nila yung VTI mo at the very critical part ng time mo kasi patapos na nga eh. Pero yun lang, all in all, congratulations and huwag kang mag-alala kasi maraming yung ma-overpower na continue yung mga avoid mo. Makaya mo pa naman siyang i-develop at i-hone the next time. Pero all in all, good job and congratulations again. Thank you. Thank you po. Queen, ikaw na. Open ka Ay, daw ng cam. Pakita daw nila yung ganda mo. andin. Sorry, I can't open my cam. But first of all, congratulations kay Teacher Kyle. Ayan, sige. Ay, sige. Ayan, sige. Ano na to, hahaluin ko na yung parang yung comment ko. No? So una, kagaya ng nasabi ni Teacher Luisa, kung hindi naman, like parang di ba, natanong niya kung required ba kayo mag-English. Ang sabi mo naman, pinapractice mo siya. No? So, as possible kasi, kung hindi naman kaya na mag certain language ka, like hindi mo kaya mag-English, itagalog mo kasi nagkakaroon ka ng tendency na magkaroon ng filler words like ganon, or siguro kinakabahan ka ba or may gusto kang matumbok na words ganon. At tanong ko lang, Kyle or Teacher Ano Kyle. po, tawag dito, dahil po nag-i-English ako, bigla akong nag-i-stop yung utak ko na anong next? Yung ganun po. Kaya parang bigla ko na lang siyang iniikot na magtatagalog ako. Tapos ayun, parang nagkakaroon, dahil inulit ko yung tanong, nag-i-stop na naman yung, nawawala na naman ako. Ganun po. Ayun, okay naman, maganda naman yung construction mo when it comes to English, pero kung hindi na kaya, wag na nating pilitin para sa ganun, hindi ka din magkaroon ng filler words. Tapos pangalawa pala, yung sa ICT integration, magaganda naman yung ginamit mo na tech or yung mga ICT doon sa activity mo. Pero kung as possible, pili ka lang ng isa para sa ganun, hindi ka din magpalipat-lipat. No? Tapos doon po pala sa PPT, 'di ba since kanina naglo-loading nga yung video mo doon sa PPT. Kung kaya, i-download mo siya as PowerPoint para sa ganun, hindi din
maulit or parang hindi din uulitin yung video kasi hindi narinig ng mga bata, no? Tapos kagaya din ng sinabi ni Teacher Luisa, parang sabi niya nga, kung first 3 seconds, dapat itanong na natin kung narinig nyo ba or naintindihan nyo ba yung video. Para sa ganun, hindi ka na nga uulit. Tapos din, pwede ba ako mag-comment dun sa LP mo? Yes po. Okay. Yung sa LP mo pala, chinek ko yung lesson plan mo. Tapos, 'di ba ang itatopic mo, 5 traditional art form, tama? Napansin ko lang doon sa may sa may activity mo is after mo italakayan yung 5 art forms, ang pa-activity po sa kanila is digital weave, tama? Kung Opo. kung possible sana, ang gagawin mo doon, i-groupings mo sila into 5 para into 6 kasi 'di ba 6 yung traditional art forms na itatopic mo. Grupo mo sila sa 6 tapos by group bibigyan mo sila ng certain art forms na gagawin nila. Para sa ganun, hindi ka lang nakafocus doon sa sa weaving. Ayun lang yung comment ko. Ayan. So, congratulations. And ganun talaga, lahat naman tayo dumating sa nagkakaroon tayo ng stutter or parang nahihirapan tayo mag-construct ng word. But overall, mag-improve ka naman over time. So, congratulations again, Teacher Kyle. Thank you Sa po. Ayan, hello. Naririnig ba ako? Yes po. Okay. Ako muna, Teacher Seda ha. Okay. So, congratulations, Teacher Kyle. Ayan. So, sa successful demo mo. Ayan. Feeling ko naman, tawag dito, hindi pa ito last. Yeah, sa 3rd year, I believe. Ayan. So, i-take mo tong mga sasabihin namin as a learning. Okay? Huwag mo siya i-take as a bad thing. Okay, since magagamit mo pa to in future para sa mga reference mo na gagawin. Okay. Actually, nasabi na ni teacher, yung first teacher. Ayan, yung mga kontingan avoid. Ayan, so ililinawin lang natin. So yung first, dapat yung attitude mo. Ayan, since grade 12 kasi yung hawak mo. Ayan, so dapat mapapakita mo sa kanila na ikaw ang may hawak ng command. Okay? Hindi hindi ka dapat nila sinisino-sino, okay? Hindi ka dapat nakikiusap sa kanila na kindly please open your cameras. Dapat please, parang tanggalin na natin yung please, open your cameras, ganyan. Since ikaw yung commander ikaw yung commander-in-chief nila, so dapat susunod sila sa'yo. Ayan. Tapos, ayun, bawas-bawasan natin yung mga po. Ayan. Kasi dapat hindi pinupo ang mga students. Ayan, lalo na't grade 12 na sila. They should know how to respect already. Ayan. Tapos, ayun. Pero, na-appreciate ko naman yung, tawag dito, pagsasabi mo na gusto mong i-open yung camera nila para mas makita sila and para, alam mo yun, mas mabigyan ng connection. Ayan. And para din sa'yo, para makita mo din sila makita mo sila as your audience. Ayan. Tapos, ano pa ba? Ayun. Sa avoid naman, siguro, dito na ako papasok sa LP. Ayan. Okay. Commendable yung mo yung analysis mo Kasi HOTS question siya. Okay. So, ano nga ba ulit yung HOTS questions? Ito yung higher order thinking skills questions na mahihit natin yung mga students para mag-isip. Ayan. Okay yun. Yes. Super, ako doon, tawag dito, palakpak ako sa'yo doon. Ang problema lang kasi, ganito. 'Di ba, yung sa objectives mo, sa lesson kasi, or sa isang lesson, meron lang tayong 45 minutes. Okay? Ngayon, dapat sa 45 minutes na yon, matackle natin lahat yung 3 objectives. Yung cognitive, affective, and psychomotor. Actually, magaganda yung objectives mo. Okay? Don't get me wrong. Pero ayun nga lang, nagtagal lang ata siguro tayo sa part ng, ayun, doon sa video. Maganda yung motivation mo. Yes. So, pagdating kasi sa motivation, mabilis lang dapat siya. Oo. I mean, wait lang. Bago pala mag-motivation, meron tayong preliminaries, right? Prayer,
classroom rules, attendance, mabilis lang dapat yun. Ayan, ayun yung turo sa akin ng city ko. Sabi niya, doon kasi tayo nagtatagal doon sa introductory, para introductory part ng pagtuturo Dapat, kung kaya ng prayer mabilis, go, 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 prayer, 1, 2, 3. Attendance, 1, 2, 3. Classroom rules, 1, 2, 3. Okay, so let's proceed with the motivation. Ganyan. Tapos sa motivation, dapat mabilis. Oo. Para tawag dito, hindi siya makaka-take too much of your time. Ayan. Para, once na matapos na nila yung motivation, para na-motivate na yung mga bata, saka mo ipapasok na si activity. Okay. Pagdating naman sa activity mo, ayun, eto na. Content-wise, actually, maganda yung activity mo. Ang kaso nga lang, sana, na-integrate mo na dito yung lesson mo. Ayun. Like, di ba, para ang gusto mong mangyari, art forms, ganyan. So, dapat dun sa activity mo, para sisingit mo na doon yung iba't ibang art forms. Ayan, from Luzon. So, ano-ano nga ba yung mga art forms na makikita sa Luzon? Ganyan, and so on and so forth. Di ba? Kasi tawag dito, nagpanood ka ng video, right? Ayun, dapat nasingit mo na siya. Kasi yun sa activity pa lang, doon napapasok yung lesson proper or discussion. Gets ba? Okay. Doon na siya papasok. Ngayon, pagdating kasi dito sa analysis, ang tinuro kasi sa akin ng city ko, not necessarily na pagkatapos mo mag-activity, analysis na agad. Okay? So ganito kasi yan. Ang analysis na questions, pwedeng hindi naman ganito kadami. Pwedeng 3 lang. 3 lang. Magaganda yung mga questions mo, pero ilimit natin sa 3, okay? Tapos, ganito. Yung questions kasi, hindi naman supposedly dapat sunod-sunod sila itanong. Like, kunwari, question 1, tinanong mo. Tapos question 2, tinanong mo din. Question 3, tanong mo din. Hindi siya necessarily ganon. Like, for example, pwede mong itanong ang question 1 pagkatapos ng activity. Ganon. Tapos yung question 2 naman, pwede mong itanong pagkatapos ng susunod na activity. Okay, nagigets mo ba? Para nagkakaroon sila ng tawag dito, parang summarization na, okay, pagkatapos ng activity, tapos bigla mo silang binigyan ng hot question, di bigla silang, di ba, makakapag-isip na, connected ba tong tanong na to dun sa activity namin? So, anong isasagot nila? Siyempre, doon nagpapasok din yung pag-iisip ng mga bata. Ngayon, pero nasa sa iyo yon kung paano atake mo sa analysis. Pero overall, yung construction ng question, goods, maganda. Ayan. Tapos, ayan, dito sa abstraction part mo naman, alam naman natin na lahat tayo dumaan sa 3rd year. Ayan. So, medyo naguguluhan pa tayo sa kung ano nga ba dapat ang nilalaman ng abstraction. Ngayon kasi, sa abstraction kasi dapat activity lang to. Okay? Hindi siya yung nilalaman ng, tawag dito, hindi ito nilalaman ng discussion. Kasi, ang ini-aim natin sa ating lesson plan ay activities lang. Wala siyang discussion doon. Pero, nakadepende pa rin sa what kind of lesson plan ba? Kung ito ba'y semi-detailed, detailed, and other things. Ngayon, sa abstraction kasi, ang mahalaga sa abstraction, paano masasummarize ng mga bata yung natutunan nila sa lesson mo? Kasi, nag-lesson ka na sa activity So, paano nila magagawa nyo ng paraan? Like, paano nila mapuput into words yung natutunan nila? Oo, that's what abstraction is. Na in their own words, how can they define yung traditional arts? Tapos how they can preserve it or our cultural identity and so on and so forth. Ganon. Tapos pagdating naman sa application nga, ayun nga, maganda yung naisip mo, okay? Although, ang nakakalungkot lang is medyo
nag-stick ka lang into digital. Ayan. Maganda yung sinabi ni Teacher Manning or Teacher Christopher na dapat kung meron kang iba't ibang art forms, pag bigyan mo na lang sila ng iba't ibang art forms, 'di ba? Para ano tawag dito, um, yung scope makuha pa rin galing sa lesson mo. Ayun. Tapos, ano pa ba? Okay naman yung evaluation mo. Yes, man. Tapos yung assignment naman, ito sa assignment. Um, ang assignment kasi, ginagawa yan to introduce the new topic. Ayan. Or it can be ano, tawag dito. Yeah. It can be yung para sa lesson mo ngayon. Pero ayun, sa assignment dapat, ang nilalagay natin dyan ay yung next topic na papagawa na natin or ituturo natin sa mga bata. Pero ayun lang. Ayun lang mako-comment ko. Congratulations. Thank you po. Wait lang. Tawagin natin si Teacher Seda. Teacher Seda. Kayo na po, Teacher Seda. Teacher John. Okay, wait lang. Try ko munang kontakin si Teacher John. Okay. May problem daw sa mic si Teacher John. Okay. So, paano ba ang ating gagawin? Magko-comment ka na lang ba sa ating chat box, Teacher John? Pwede ba yun, Teacher Kyle? Or kailangan ba naririnig since naka-record ang meeting, right? Kailangan po naka-record kasi kasama po siya sa ipapasa. Okay. Sige. Teacher Seda or Teacher John, ano na lang, tawag dito, kung may problema sa mic mo, paki-type na lang sa ating chat box below yung sagot, then I will read it na lang. Ayun. Ayan. Okay, dahil dahil nagta-type pa si Teacher John. Ayun. May tips pa pala ako na pwedeng masabi habang nagta-type siya. So, yung una, sa activities, bago mo i-present yung video, dapat clear muna ang instructions, okay? Like, for example, dapat sa instruction mo pa lang, sa first instruction mo pa lang, malalaman na lahat ng mga bata kung anong gagawin. Anong gagawin, saan gagawin, hanggang anong oras gagawin. Ganon. Okay? Tama din yung sinabi ni nung nauna nating teacher, yung critic teacher natin na dapat may timer. Yes. So, crucial ang timer. Bakit? Dahil 45 minutes lang tayo. 45 minutes lang. Okay. So, ganun talaga importante na alam natin yung oras. Kaya ayun, it's okay. Okay. Wag ka ma-disappoint. Ganyan din kami nung third year, okay. Hinasa din kami ng mga teachers namin para, alam mo yon, mas ma-improve pa namin yung kung anong meron kami. Ganyan. Ayan, okay na pala yung mic ni Teacher John. Okay, Teacher John, bibigay ko na sa iyo ang floor. Hello. Thank you po. Hello, ayan, narinig na ako. Opo, rinig na po. Okay. Kaka-install ko lang kasi ng Zoom dito, ang arte ng settings ng phone ko. First of all, congratulations, Teacher Kyle. Very good ka dyan. So, dito na tayo sa continue. So, nagandaan ako kasi di naman ata siya nakalagay sa lesson plan mo, pero you did a check-up or check-in. Tinatanong mo kung okay ba yung students. And yung ibang observers kasi or evaluators, chine-check yung learners' needs and nandun na siya sa assessment tool ng PNU about sa yung evaluation form pala ng demo teaching ng PNU. So, ayun, very good dahil na target mo. And
Next is, sa continue is, yung pag-a-add mo ng netiquette sa classroom rules kasi since nasa virtual classroom tayo, na contextualize mo yung rule na yun, which is the netiquette. Then, ayun nga, yung clarifying misconceptions. Pag mali yung sagot ng students mo, kino-correct mo agad. Pero make sure yung pag-correct ha, hindi mo sila ipapahiya or ayun, hindi mo mapapahiya yung student na mali sila. And ayun, napansin ko naman na hindi man nagawa yan. So, ayun, very good kasi medyo ubos din kasi sa type kapag nagkamali yung student tapos iko-correct mo pa. And nagawa mo naman siya, ano yun, swiftly or mabilis. Then, ayun, yung pag-give ng instruction before playing the video. Kasi para alam ng students kung ano yung hahanapin nila sa video para makakasagot agad sila. Then to sa avoid, nabanggit na ng ibang teachers, yun, iwas mo talaga yung paggamit ng guys. Kasi you should establish ikaw yung teacher sa classroom. Okay? And dun sa motivational activity, napansin ko lang is, yung sa Pisyabit, hindi siya mukhang Pisyabit. Dapat more specific yung image na gagamitin mo para hindi maligaw yung estudyante. Kasi kahit ako, kung tatanungin mo kung ano yung image na yun, sabihin ko malong. Kasi mas mukha siyang textile kesa sa headscarf. So if you want to use Pisyabit as an example, make sure na nakalagyan na siya sa ulo ng isang person or kahungis na siya ng Pisyabit dahil marami textiles ang Mindanao. And ang Pisyabit is very specific as a headscarf or accessory. Yun lang. Then, avoid using the term arts and crafts kasi it creates a notion na merong existing art form na lower than other art forms. Kaya, ayun, laging paalala sa amin ni Sir Laya na iwasan yung paggamit ng word na crafts. Then, yun, too many questions. And ayun, medyo nagtaka lang ako kasi kala ko yung integration mo is about sa science kasi natanong mo yung about sa environment, which is good naman kasi chine-check din sa amin yung connection ng subject na yun across the curriculum. Very good pa rin, pero ayun, sana limit at least 3 questions yung sa analysis. Then sa honoring naman, about honoring or respect na visual, yung values integration, siguro contextualize mo na lang din yung mga artworks or art forms na ipepresent mo, like show artworks that shows parang our culture of respect. Marami tayo actually na artworks or art forms na nagpapakita ng ganong culture, which is respect. Like, kung gusto mong i-give agad sa kanila, magpakita ka ng painting ng bata na nagpapakita ng pagmamano, ganon. And also, in the context of arts, showing respect is honoring the artist. Lagi mong babanggitin kung sino yung artist, ha? Ayun lang. And sa assignment pala, make sure if magpe-present ka ng assignment and activity siya, magpe-present ka lagi ng rubrics and timeline or deadline. Ayun lang. Congratulations. Thank you po. Thank you po dahil nag-download pa po kayo ng Zoom para sa akin. Salamat po. Thank you po, teachers. Joy, okay na?